Magandang umaga mula sa Jeffersonville, Indiana. Ito ay Sabado, Hunyo City, 2025. Inaabangan mo ba ang linggo? Ako nga, at hindi tayo mabibigo. Ngayon, ang mga agila ay nagtitipon ng sama-sama sa sulat mula sa Branham Tabernacle. Narito ang kapatid na si Joseph Branham sa kanyang sariling mga salita. Minamahal nga nagkakulumpong na nobya. Ngayon, ang Diyos ay laging isinugo ang kanyang mga patnubay. Hindi siya kailanman nawalan ng isang patnubay sa lahat ng kapanahunan. Ang Diyos ay mayroong laging isang taong kumakatawan sa kanya, sa lupa, sa lahat ng kapanahunan. Hindi gusto ng Diyos na umasa tayo sa ating pag-unawa o anumang gawa ng tao sa kaisipan. Kaya nga, pinadala niya sa kanyang nobya ang isang patnubay para siya ay may pangunawa kung paano pumunta at kung ano ang gagawin. Hindi binago ng Diyos ang kanyang programa. Siya ay hindi kailanman nabigo na magpadala ng isang patnubay sa kanyang mga tao, ngunit kailangan mong tanggapin ang gabay na iyon. Kailangan mong paniwalaan ang bawat salita ng kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang patnubay. Kailangan mong pumunta sa paraang sinasabi ng kanyang gabay. Kung makikinig ka at maniniwala sa ibang mga tinig bilang iyong gabay, maliligaw ka lang. Sinasabi ng San Juan Kapitulo 16 na marami siyang dapat sabihin sa atin at ipahayag sa atin, kaya ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu upang patnubayan at sabihin sa atin. Sinabi niya na ang banal na espiritu ang gabay ng propita sa bawat kapanahunan. Kaya ang kanyang mga propita ay ipinadala upang kumatawan sa banal na espiritu upang gabayan ang kanyang nobya. Ang banal na espiritu ay ipinadala upang pamunuan ng iglesia, hindi ilang grupo ng mga tao. Ang banal na espiritu ay karunungan sa lahat. Ang mga lalaki ay nagiging formal, walang malasakit. Hindi ang tao, kundi ang Espiritu Santo sa taong iyon, ang taong pinili niya upang kumakatawan sa kanyang sarili at maging gabay natin sa lupa, na pinamamunuan ng ating gabay sa langit. Sinasabi sa atin ang salita na kailangan nating sundin ang gabay na iyon. Ano man ang iniisip natin, kung ano ang makatuwiran o kung ano ang sasabihin ng ibang tao, hindi natin saklaw na bahagiin yan. Tanging ang patnubay lamang. Nagpapadala ang Diyos ng patnubay at nais ng Diyos na tandaan ninyo na iyon ang kanyang itinagang gabay. Ang ating propitang gabay ay itinilaga ng Diyos na magsalita sa kanyang salita. Ang kanyang salita ay salita ng Diyos, ang gabay na propita, at siya lamang ang may banal na interpretasyon ng salita. Sinabi ng Diyos ang kanyang salita sa kanya ng labi sa tainga. Kaya hindi mo kailanman maaring ipagtatalo, baguhin o ipangatuwiran sa inyong salitang gabay. Dapat mong sundin siya at siya lamang. Kung hindi mo gagawin, ikaw ay mawawala. Tandaan, kapag iniwan mo siya, ang itinilagang gabay ng Diyos, ikaw ay nag-iisa. Kaya gusto naming manatiling malapit sa gabay ng kanyang pinili at marinig at sundin ang bawat salita ng kanyang sinasabi sa pamagitan niya. Itinuro sa atin ng ating gabay na ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Nang umalis ang Israel sa Ehipto patungo sa lupang pangako, sa Exodo, Kapitulo 13, versikulo 21, alam ng Diyos nang hindi pa sila naglakbay ng ganon. 40 milya lamang iyon, ngunit kailangan pa rin nilang magkasama. Maliligaw sila, kaya siya, ang Diyos, ay nagpadala sa kanya ng isang patnubay. Exodo, Kapitulo 13, versikulo 21, isang gabay na tulad nito. Isinugo ko ang aking anghel sa unahan mo, ang haliging apoy upang ingatan ka sa daan, upang gabayan sila sa pangakong lupaing ito. At ang mga anak ni Israel ay sumunod sa patnubay na iyon, ang haliging apoy, gabi, ulap sa araw. Nang huminto ito, huminto sila. Nang ito ay naglalakbay, sila ay naglakbay. At nang mailapit niya sila sa lupain at hindi na sila karapat-dapat na tumawid, dinala niya silang muli sa ilang. Sabi niya iyon ang simbahan ngayon.
Wala na sana tayo kung itinuwid lang natin ang ating sarili at inayos. Ngunit kinakailangan niya tayong akayin paikot-ikot at paikot-ikot. Sumunod lamang sila sa kanilang gabay habang siya ay sumusunod at narinig niya mula sa haliging apoy. Sinabi niya sa kanila kung ano ang sinabi ng Diyos at dapat nilang sundin ang bawat salita na sinabi niya. Siya ang tinig ng patnubay, ngunit nagtanong at nakipagtalo sila sa itinalagang patnubay ng Diyos, kaya nagtaka sila sa ilang sa loob ng 40 taon. Maraming mga ministro noong panahon ni Moses. Itinalaga sila ng Diyos upang tulungan ang mga tao. Dahil hindi magagawa ni Moses ang lahat, ngunit ang kanilang tungkulin ay ituro ang mga tao pabalik sa sinabi ni Moses. Walang sinasabi ang Biblia kung ano ang sinabi nilang mga lalaki. Sinasabi lamang nito kung ano ang sinabi ni Moses na salita upang gabayan ang mga tao. Nang alisin ng Diyos si Moises sa eksena, si Joshua ay inordin na pamunuan ng mga tao na kumakatawan sa banal na espiritu ngayon. Si Joshua ay hindi nangaral ng anumang bagay na bago, ni sinubukan niyang kunin si Moses, ni sinubukan niyang bigyang kahulugan ang sinabi ng patnubay. Binasa lang niya ang sinabi ni Moses at sinabi sa mga tao, manatili sa salita, manatili sa sinabi ni Moses. Binasa lang niya ang sinabi ni Moses. Anong perpektong uri sa ngayon? Pinagtibay ng Diyos si Moses sa pamagitan ng isang haliging apoy. Ang ating propita ay pinagtibay ng parihong haliging apoy. Ang mga salitang sinabi ni Moses ay ang salita ng Diyos at inilagay sa kaban. Ang propita ng Diyos ay nagsalita sa ating panahon at ito ay inilagay sa tape. Nang alisin si Moses sa eksena, si Joshua ay inordain na pamunuan ng mga tao sa pamagitan ng pagsunod sa mga salita na sinabi ni Moses sa harap nila. Sinabi niya sa kanila na maniwala at manatili sa bawat salitang binigkas ng gabay ng Diyos. Palaging binabasa ni Joshua ang isinulat ni Moses na salita sa pamagitan ng salita mula sa mga balumbon. Inilagay niya ang salita sa harap nila palagi. Ang salita para sa ating panahon ay hindi isinulat, ngunit ito ay naitala upang ang banal na espiritu ay iparinig sa kanyang nobya ang salita sa pamagitan ng salita kung ano ang kanyang sinalita, sa pamagitan ng pagpindot ng play. Hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang programa. Siya ang ating patnubay. Ang kanyang tinig ang gumagabay at nagbubuklod sa kanyang nobya ngayon. Nais lamang nating marinig ang tinig ng ating patnubay habang pinangunahan tayo nito sa pamagitan ng haliging apoy. Ito ang hindi nakikitang pagkakaisa ng nobya ni Kristo. Kilala natin ang kanyang boses. Pagdating ng ating patnubay sa pulpito, hinampas siya ng banal na espiritu at hindi na siya, kundi ang ating patnubay. Itinaas niya ang kanyang ulo sa hangin at sumigaw. Ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang bawat membro ng nobya ni Kristo sa buong mundo ay lumapit mismo sa Kanya. Bakit? Kilala natin ang ating pinuno sa tanging paraan ng pangungusap niya. Ang aming patnubay, ang salita. Ang salita dumating sa propita. Ang propita ang tanging banal na tagapagpaliwanag ng Diyos ng kanyang makalupang gabay. Manatili sa likod ng salita. Ay, sir, manatili sa gabay na iyon. Manatili sa likod nito, huwag pumunta sa harap nito. Manatili ka sa likod nito. Hayaang pangunahan ka nito. Huwag mong pangunahan ito. Hinayaan mo ito. Kung ayaw mong mawala, halika at makinig sa aming gabay. Habang nagsasalita siya sa pamagitan ng kanyang itinalagang gabay sa lupa ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Brother Joseph Branham. Minsay 62-1014E, isang patnubay. Mga banal na kasulatan, San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. San Juan, Kapitulo 16, versikulo 7 hanggang 15. Gawa,
Kapitulo 2, versikulo 38. Episo, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13. Episo, Kapitulo 4, versikulo 30. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Exodo, Kapitulo 13, versikulo 21. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branham.org/en/apps www.sbfellowship.info